God is good. And all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. At narinig niyo po ba yung binasa natin? Opo. Naintindihan. Opo. Ano yung sinasabi doon? Sumasa inyo ang kapayapaan. Nung mga panahong iyon, dahil kumalat ang balita na si Jesucristo nawala sa libingan. Nawala. Yung katawan ni Kristo, nawala doon sa libingan. Nakabukas na yung malaking bato na nakatakip sa bunganga ng libingan. At makikita sa loob mismo ng libingan ang telang puti o yung kayong lino. Yung ipinambabalot sa katawan ng patay, yun na lang ang naiwan doon sa loob ng libingan. Pero ang Panginoon ay nawawala. Nakikinig po ba ang lahat? At dahil nawala ang katawan ng Panginoon, hindi yung katotohanan ang lumabas. Ano yung katotohanan? Si Kristo nabuhay siya. Pero ang kumakalat na balita, si Kristo ay kinuha ng kanyang mga alagad. Kaya sa ganong pagkakataon, ang mga alagad ay natatakot. Kaya nung sila'y nagkatipon, sa bahay na kanilang pinagtitipunan, sarado ang pintuan, sarado ang bintana, dahil sa takot nila sa mga Hudyo. At nang walang ano-ano'y biglang dumating ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Ang sabi ng Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. Nung sinabi ng Panginoon na sumainyo ang kapayapaan, ipinakita niya ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad. At sinabi na naman niya, sumainyo ang kapayapaan. Kung papaanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. At matapos niya itong sabihin, sila'y hiningahan ng Panginoon. At kanyang sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang di nyo patawarin ay di nga pinatawad. Ngayon po, buwan na natin ang aral, yung pagkakataon na sila ay nagkatipon, nung sila ay magkakasama doon sa isang silid na sarado ang pintuan at ang bintana, ano nga ba yung mensahe na ipinahahatid dito para sa ating lahat? Ang mensahe na ito ay pinamagatan nating Spirit and Authority. Pakiulit nga. Spirit and authority. Sa Tagalog, Espiritu at Otoridad. Sa English, Spirit and Authority. Ano nga ba yung ibig sabihin nito? Makinig po tayong lahat. Ang mabuting balita ngayon, ito po ay nagbibigay sa atin ng napakahalagang aral para sa mga naglilingkod sa Diyos, partikular na tungkol doon sa otoridad, kapangyarihan, at responsibilidad na binigay ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Yun ang mahalaga na tagpo dito eh. Yung binigyan ng Panginoon ng kanyang mga alagad ng kapangyarihan, otoridad, responsibilidad sa kanyang mga alagad. Pag-aralan natin ito isa-isa. Una, ang pagpapakita ng pinakamamahal na presensya. Pakiulit po. Ang pagpapakita
ng pinakamamahal na presensya. Yung pinakamamahal nating presensya ng Diyos, nagpakita iyon. The manifestation of the most beloved presence. Di ba nung panahon na yon, nung lumitaw ang Panginoon sa gitna nila, yung presensya ng Panginoon, hindi natin maintindihan saan dumaan ng Panginoon. Gayong sarado naman ang pintuan, sarado naman ang bintana, pero dumating ang Panginoon sa gitna nila. Yung presensya ng Diyos na yon, saan siya lumusot? Napangahawakan natin ang katotohanan ng sabi ng 2 or 3 gathered in my name, I will in the midst of them. Saan man daw mayroong 2 o 3 na nakakatipon, o higit pa dahil sa akin ay naroroon siyang kasama nila. Sa makatuwid, ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay lumitaw sa mga alagad dahil wala namang ibang dahilan ng kanilang pagkakatipon kundi dahil sa Panginoon. Sa atin ngayon, itong oras na ito, kung ang ating pagtitipon ay dahil sa Panginoon, naririto sa atin ang kanyang presensya. Purihin natin ang Panginoon. Tingnan niyo po ito. Pagkatapos ng pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus, ang kanyang presensya ay nagdulot ng kapayapaan, kagalakan. Sa mga alagad na noon ay natatakot, nag-aalala, para po sa mga lingkod, ito po yung nagpapaalaala ng kahalagahan na kung paano ang Panginoon na ibinahagi niya yung kapayapaan, tayo rin lahat bilang mga lingkod ng Diyos dapat ibinabahagi din natin ang kapayapaan at yung kagalakan na nagmumula sa presensya ng Diyos. Unawain niyo po ng mabuti ito. Kapag ang Diyos mismo ay nasa sa atin, talagang naroroon ang kapayapaan. Ang kapayapaan, hindi yung puputulan ka ng kuryente, balisang-balisa ka, natatakot ka, dahil naka-schedule ng putulan ng kontador itong araw na ito. At dumating yung nagbigay ng biyaya sa iyo na hindi mo alam kung paano nangyari. Binang dumating yung bayad na yun, na pambabayad mo sa kuryente, so hindi ka ngayon naputulan. Ano yung nangyari ngayon sa iyo? Di ba pumayapa ka? Di ba yung takot mo at pag-aalala? Nawala. Hindi yun ang kapayapaang tinutukoy ng Panginoon. Yung atin pong pinag-aaralan ngayon. Ang kapayapaan, hindi sa mga bagay na pagkawala ng problema. Ang kapayapaan, kahit may problema ka, kahit pagsabay-sabayin pa yung problema mo, payapa ka. Dahil ang kapayapaan, wala sa panlabas na anyo ng kalagayan ng tao, kundi nasa kanyang kalooban. Purihin ang Diyos. Kaya nga kapag ang presensya ng Diyos mismo ay sumasa atin, sabi sa Awit chapter 16 verse 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. So, ang dulot na kapag ang Diyos ay nasa sa atin, itinuturo talaga nito kung ano yung tama. Tagapagturo ang Diyos ng tama. At nagbibigay siya ng kagalakan. At ang pagiging nasa Diyos ng tao ay nagkakaroon ito ng katiyakang buhay na walang hanggan. Sa Gawa, chapter 1, verse 8. Acts chapter 1, verse 8. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.
Kapag bumaba ang Espiritu ng Diyos, kaya nga sabi niya sa kanyang mga alagad, huwag kayong aalis sa lugar na kung saan kakatagpuin sila ng Panginoon. Huwag silang aalis hanggat hindi nila natatanggap ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos, ang sabi rito, bibigyan kayo ng kapangyarihan. Pagbaba ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi ko. Ibig sabihin, kapag ang tao dumating sa kanya at nanaan sa kanyang Espiritu ng Diyos, malakas ang loob niya. Meron siyang kapangyarihan na magsalita na hindi maintindihan ng mga nakaririnig kung saan ito nanggagaling. At hindi lang yon, magiging saksi tayo. Pag sinabi natin saksi, tinitiyak mo, nalaman mo, naunawaan mo, na ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung number 1, pinapulutan natin ng aral, yung pagbaba ng pinakamamahal na presence ng God. Kung nasa tao ang presensya ng Diyos, naandoon ang kapayapaan, naandoon ang kagalakan. Di ba tuwan-tuwa yung mga alagad nung nakita? Pinakita ang kamay, pinakita ang tagiliran. Naandoon yung kapayapaan nila, naandoon ang kagalakan nila. Kaya kapag ang tao ay mayroong Espiritu ng Diyos na andoon sa kanyang kapayapaan at kagalakan. Pangalawa, pagtanggap ng Espiritu Santo. Nung sinabi ng Panginoon, kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo, pagkatapos niyang sabihin ito, hiningahan ng Panginoon mga alagad. Paano tinanggap ng mga alagad ang Espiritu ng Diyos? Hingahan. Bread. Hingahan mo ang katabi mo. Siguro yung hininga ng Panginoon, higit pa sa Listerine. Yung mouthwash. Yung hininga ng mga anak ko nung maliliit pa sila, talagang dinidikit ko yung ilong ko sa bibig nila. Ang bango ng hininga nila, yung bata. Malinis, walang ano-ano. Nung hiningahan ng Panginoon ang kanyang mga alagad, sabi doon, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ito yung number 2, receiving the Holy Spirit. Ang pagtanggap ng Espiritu ay nagbibigay ng autoridad at kapangyarihan upang magsagawa ng ministeryo. Kung bakit ang Espiritu ng Diyos ay ibinigay niya sa tao para magtrabaho ito at maglingkod ito sa Diyos. Amen. Tandaan natin, walang ibang magtuturo, magpapaunawa ng tungkol sa Diyos, kundi ang Diyos mismo. Walang magtuturo na tao. Kasi hindi naman alam ng tao kung sino ang Diyos. Kaya ang magtuturo din yan, ay walang iba kundi ang Diyos. Sino siya at paano siya mapaglilingkuran, ang Diyos din mismo magtuturo niyan. At iyan ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Para sa mga lingkod, ito po ay isang panawagan na umasa tayo sa banal na kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan nito, tayo ay binibigyan ng kapangyarihang makapaglingkod sa Kanya. At hindi tayo tinuturuang umasa tayo sa ating mga sarili. Tandaan natin, pag naglingkod ka dito, na pinairal mo ang sarili mo,
hindi ka tatagal maglingkod dito. Dahil ang paglilingkod sa Panginoon, ang sabi doon, ng Panginoon sa kanyang mga alagad nung siya naglalakbay sa baybayin ng lawa ng Galilea. Napakaraming sumusunod sa kanya. Ano yung ginawa ng Panginoon ng oras din iyon? Tumigil siya at humarap siya sa kanyang likod. Dahil napakaraming tao ang sumusunod sa kanya. Ano ang sabi niya? Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Sa makatuwid, hindi natin kayang maglingkod ng totoo sa Diyos kung paiiralin mo, pagaganahin mo, at pasusunurin mo ang iyong sarili. Hindi ka makakapaglingkod. Hindi ka tatagal dito. Kaya dito, alam niyo ba, sino lang ang tumatagal sa paglilingkod? Yung kahit ano na yung nangyayari mga patakaran dyan, hindi mamumroblema yan. Bakit hindi naman niya ang sarili ang nasusunod eh? O dito nga may nagre-react eh. Nung aming pinahintulutan na sabihin sa inyo na ang mag-duty lamang sa ambel ay ang dadalo sa pag-aaral, nag-i-emote na sila. Nagre-react na sila, ganyan pala ngayon. Hindi na pala pwede maglingkod kapag hindi mag-aaral. Kasi gumagana yung sarili niya eh. Sa paglilingkod, huwag mong paganahin ang sarili mo dito. Huwag mong pairalin ang sarili mo dito. Hayaan mong mangyari ang mangyayari, anumang alituntunin at patakaran ang umiiral. Huwag mo lang pairalin ang gusto mo. Kung talagang gusto mong maglingkod, hayaan mo ang Diyos ang mamuno sa iyong paglilingkod. Ang mahirap na nagpapabigat sa isang sitwasyon, hindi yung bigat at hindi yung hirap, kundi yung reaksyon ng tao. Magaang sanang sumunod. Kaya lang nagiging bigat ito para sa kanya kasi hindi siya marunong sumunod. Kaya kapag hindi ka marunong sumunod, imot ka ng imot, mga ilang araw na lang huwag kang magulat na mawala ka dito. Dito hindi namin kayo kinakastigo. Dito hindi namin kayo pinipersonal. Pinaiira lang namin yung nararapat sa paraan ng paglilingkod. Sa ministry, hindi kami naglingkod sa gawain ni El Shaddai na nagre-react kami sa ministry na patakaran. Dahil kung hindi kami magpapasakot at hindi kami susunod sa ministry, hindi kami tatagal dito. 1989 na andito na ako. Naging disciple amor solo ako noong 1993, September. Ang tagal ko na po sa ministry, ang dami ko na pong dinanas dito ng mga namuno sa amin. Pero hindi ako nag-react. Hindi ako nagkaroon ng personal na katuwiran dito. Hindi ko na yung pinasunod, hindi ko na yung pinaiiral yung sarili ko. Dahil kung ang sarili ko ang masusunod, kung ang sarili ko ang iiral, hindi ako makasusunod dito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga sabi rito, tingnan niyo po ha, itong number 2, ano yung number 2 natin? Receiving the Holy Spirit. Luke chapter 11 verse 13, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? May magnanakaw. Magnanakaw sila. Pero kapag humingi yung anak nila, kapag humingi ang apo nila, nagbibigay sila ng mga mabubuting bagay sa apo at anak nila. May taong tumatanggap ng malalaking halaga sa paraan ng pagpatay. Sila masama sila, pero nagbibigay sila ng mabubuting bagay sa anak at apo nila.
Ang sabi ng Panginoon, kung yung mga masasamang tao ay marunong magbigay, lalo na ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya sa inyo ang kanyang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya. Amen. Pag humihingi tayo sa Diyos, ang unang-unang ibibigay niya sa atin ay ang Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo, pag nasa iyo talaga yan, although kailangan naman talaga magpalaki ng bahay at magpaganda, pero pag nasa iyo talagang Espiritu ng Diyos, magkakaroon ka ng kakontentuhan. Hindi masamang magpagawa ng bahay, pero iba talaga ang dating ng kakontentuhan. Hindi masamang pumunta ka sa iba-ibang bansa. Hindi masamang mag-picture ka sa mga masasarap na mga pagkain. Hindi masama. Pero kapag ang tao talaga ay may Espiritu ng Diyos, na andoon ng kakontentuhan. Na andoon ng kakontentuhan. Yan ay dahil sa Espiritu ng Diyos. Tingnan niyo po yung Galatia, chapter 5, verse 22 to 23. Galatia, chapter 5, verse 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Grabe! Walang ibang magbibigay sa tao ng pagiging mabait, mabuti, matapat, may kahinahunan at marunong magpigil sa sarili. Hindi kaya ng tao yan. Ang Diyos mismo ang nagbibigay niyan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakikinig po ba ang lahat? Unawain ninyo ito. Kapag nasa tao ang Espiritu ng Diyos, tingnan niyo ito ha, totoo ito. Kapag nasa tao talaga ang Diyos, meron niyang pag-ibig. Parang ganito, itaas dito ang may pag-ibig. Taas ang kamay na may mga pag-ibig. So, nangangahulugan yan na may Espiritu kayo ng Diyos. Kasi hindi pa doon nagtatapos. Itaas dito ang may kagalakan. Diba? Nakadalawa na kayo, ha? Kapayapaan. Praise the Lord. Katiyagaan. Taas ang kamay na may katiyagaan. Yung bang ang tiyaga niyang bumangon ng madaling araw para maaga pa lang na andito na siya. Sino yun? Taas ang kamay. Lakas ng loob niyo, ha? Itaas ang kamay na may kabaitan. Nabawasan na. Nabawasan na. Itaas ang kamay na may kabutihan. Ilan na lang. Itaas ang kamay na may katapatan. O lalong nawala. Kahinahunan. Pagpipigil sa sarili. O sinungaling ka to, sabi ng katabi mo. Tama ba? Lahat ng pagtaas ng kamay mo, sinasabihan ka sinungaling. Ang sarap kong unawain ito. Ang Espiritu Santo, ang bunga daw ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kahinahunan, katapatan, pagpipigil sa sarili. Grabe. So yun po yung number 2, receiving the Holy Spirit.